Tip number 5 ko sa inyo is sikaping wag pumunta sa dating pinupuntahan nyo na lugar o resto o tinatambayan nyo. Let's go. Hindi ka dapat pupunta doon. Kasi sa totoo lang, pag nagpunta ka doon, ngangaw-ngaw ka lang. Iyak-iyak ka na naman. Eh, hindi nga ganon ang sitwasyon mo ngayon. Kailangan makamove on ka. And para maging epektibo yung pag-move on mo, huwag kang nagpupunta doon sa mga lugar na pinagtatambayan nyo. Hindi advisable yon. Magpupunta ka doon, tapos ang gagawin mo, kakain ka, o-orderin mo yung mga ino-order nyo ni Labby Dubs, ni ex-Labby Dubs, o anong mangyayari sa'yo? Magngangangaw ka lang doon, tapos makikita ka, nag-iiyak ka mag-isa. O di ba napakalungkot nun? O, ang tip number 4 ko ngayon is, huwag siyang tawagan o kamustahin. Para to sa karamihan, lalaki, malalaki, mababae. Hindi mo dapat tawagan siya o kamustahin. The chances is, mag-iisip pa yan, magyayabang pa yan. Alam mo, magyayabang yan si girl, o magyayabang yan. Kung girlfriend mo yan, magyayabang pa yan. Iisipin nun, oy, hindi talaga makamove on sa akin si ano. Patay na patay pa rin sa akin. O, diba? ang hirap kaya ng ganon, which is true. Kasi, pag nagmahal ka, lalo yung mga iba, nagmamahal sila nang walang itinitira sa sarili nila. Isang hindi magandang gagawin niyo yun, guys. Yung magmamahal kayo tapos wala kayong ititira sa sarili niyo. Nahihirapan silang mag-cope up or nahihirapan silang gumapang kasi lahat ibinigay nila, lahat ng love nila ibinigay nila sa taong yon. Ganun kasi ang mahirap. Halimbawa, ang pagmamahal mo is 100%. Para sa akin, ang ano ko to, opinion ko to or style or diskarte. Kasi pag 100% na nagmahal ka, tapos yung pagmamahal mo, ibinigay mo sa kanya 100%. Na wala kang binigay na pagmamahal sa sarili mo. Wala kang binigay ng pagmamahal sa sarili mo. Lahat ng pagmamahal mo binigay mo sa kanya 100%. Oh, eto, sa'yo na lahat ng pagmamahal ko. Ngayon, bigla, out of nowhere, hindi ka na niya gusto. Wala na, may nakita na siyang iba or something na biglang nag-change yung pace niya na dati namang mahal ka pero hindi na sa ngayon. Diba? Eh, aminin natin, may mga ganun talaga. So, nagkaroon ng ganun. Binigay mo ngayon yung 100% na love mo. Ngayon, 0% ang napunta sa'yo. Ano mangyayari sa'yo? Wala ka ng pagmamahal kasi nasa kanya lahat. Ibinigay mo sa kanya lahat. Which is dapat ang gawin mo. Ibigay mo sa kanya, sabihin na natin kung talagang mahal na mahal mo, bigay mo sa kanya 80% ng pagmamahal mo. Magtira ka sa'yo ng mga 20%. Mahalin mo rin yung sarili mo. Mahalin mo yung sarili mo. Bigyan mo siya ng 80% na pagmamahal dahil sobrang mahal mo siya. Ibigay mo yung 80% na pagmamahal sa kanya. Pero yung 20% magbigay ka sa'yo. Nakukuha nyo ba ako? Hindi nyo ako nakukuha. Okay, ulitin ko uli. Magbigay ka sa kanya ng 80%, magbigay ka sa iyo ng 20%. Para kung sakali, magkaroon man kayo, hindi ko sinasabing magbe-break or ano, pero yun nga, ang topic nga natin pag move on eh. Magkaroon man kayo ng paghihiwalay, meron ka pa rin pagmamahal sa sarili mo na 20%. Which is dun sa 20% na yun, makakabangon ka. Magkakaroon ka ng fighting chance na, oy, mahal ko yung sarili ko. Kailangan bumangon ako, kailangan ako magano. Which is, yun ang mangyayari na foundation mo sa 20% na yun, lalago uli yun, lalaki. Hanggang maging 100% uli yung sarili mo, mabuo mo yung sarili mo sa iyong paraan. Eh, paano kung binigay mo yung 100%? Mahirap yun. Yun ang masakit na katotohanan. Bali, mahirap makarecover kasi yung 100% na pagmamahal mo, binigay mo. Which is, para sa akin, hindi magandang diskarte. So, you have to love yourself kahit 20% para doon ka mag-grow. Kung sakaling iwan ka, magkaroon nga ng ganyan. Meron kang backup plan. Yun lang naman yung sa akin.
Don't get me wrong hindi masamang magmahal. Pero, hindi rin masamang mahalin mo yung sarili mo. So, back tayo dun sa huwag siyang tawagan o kamustahin. Huwag mo nang tawagan at kamustahin. Kasi kung tatawagan at kakamustahin mo ba, magbibigay ka pa ng link I-bridge mo uli Tapos sasabihin mo, hindi. Lolokohin mo yung sarili mo, sasabihin mo sa sarili mo, hindi, ano lang naman para maging friends kami, magkaroon ng closure. Hindi. No. Huwag mong gagawin yan. Huwag mong tawagan, huwag mong kamustahin para maka-move on ka at magkaroon ka ng new chapter in life. Okay. Sa tip number 3 natin, matutong magpatawad. Katulad nun, halimbawa, nagmahal ka naman, minahal mo siya talaga. And, alam mo yun, yung nag-iisip na kayo ng pamilya, nag-iisip na kayo ng kung ano yung boboin yung little own world nyo. Alam niya yan, lahat ng mga umibig, alam yan. At lahat na nasaktan, alam yan. Hindi mo maisip kung bakit nagkaganon. Pero, ang masasabi ko sa'yo, kung ano man yung pinagdaanan nyo, darating yung phase na mag-get over nyo yun. Kasi, kung patatawarin mo siya, gagaan yung feelings mo, guys. Totoo. Girls, totoo. Gagaan yung feelings mo na, I wish you well. I wish your happiness and pinapatawad kita. Pinapatawad na kita. Whatever, kung ano man ang nagawa mo, kung ano man ang naging pagkukulang mo, kung ano man ang naging shortcomings natin, siguro hindi lang ikaw ang may mali, ako rin. Kasi hindi naman pwedeng siya lang makakaramdam ka ng release. Magkakaroon ka ng yung freedom sa sarili mo. Kasi one time, nangyari rin sa akin yan, yung ganyan, yung talagang parang hindi mo kaya. Pero kaya mo pala. Kaya mo. Sus, kaya natin yan. 100% ina-assure ko sa'yo makaka-move on ka. So, matuto ka magpatawad. Yan ang pinaka-the best na magagawa mo. Yeah. Ang tip number 2 natin ngayon ay huwag maging marupok. Oo. Huwag kang maging marupok. Halimbawa, andyan na, okay, naka-move on na ako, okay na ako, 2 linggo, 3 linggo, okay na ako. Ginawa mo na lahat ng tip ko, na top 10 hanggang top 3. Natuto ka na magpatawad, lahat ng sinabi ko sa'yo, ginawa mo na. Ngayon, sa tip number 2, marupok ka pa rin. Hindi nga po pwede yun. Hindi po pwede yun. Ang tigas ng kokote mo. Gusto mo bang... Mali yun. Katulad nun, isang tawag lang sa'yo, 2 buwan na ako nakaka-move on, okay na. Tapos tawag sa'yo, or nag-message lang sa'yo. Apura ka naman ng text. Kamusta ka na, Sheila. Halimbawa, ikaw si Sheila. Kumana na naman ng boyfriend mo, yung ex-boyfriend mo, kumana. Hello Sheila, kamusta ka na? 2 buwan ka na nakaka-move on na. Ito mga mahihirap na diskartiyan Nakakainis to minsan no? Sasabihin sa'yo, hello Sheila, kamusta ka na? Ikaw naman, ikaw si Sheila, no? Sasabihin mo, ikaw naman, apura naman ang sagot. Syempre, iniisip mo, baka may gusto pa siya sa atin, sa akin, magkakabalikan kami. Hindi mangyayari yon. Totoo, hindi mangyayari yun. Nakamustahin mo, okay naman ako, kamusta ka na? Tapos, ako, okay naman ako. Heart, di ba? Heart pa sa FB Messenger. Ikaw naman, si tanga, inikilig ka. Di ba? Huwag ka na kasing umasa. Mahirap yan. Katulad yan, nakamove on ka na, 2 buwan. Tapos, sasabihin sa'yo, pwede ba tayo mag-meet? Tapos ikaw naman, siyempre, inisip mo, pero hindi ka nag-iisip. Siyempre, di ba? Lalagyan mo, sure, why not? Patay na doon. Patay ka na doon, men. Hindi ka dapat nagiging marupok in times of troubles. Yan kung gusto mo makamove on, wag mong gagawin yan. 100% wag mong gagawin yan. Kasi pag ginawa mo yan, naging marupok ka, nakipagkita ka sa kanya, tapos chances is, mag-uusap kayo, tapos chances is, mababalik lahat ng alaala nyo na mga flying in the air and holding hands and mga sweet
sweet moments nyo and yakap-yakap nyo, naku po, patay na naman. Yung 2 months, yung 2 months, di ba, nandito ka, down na down ka, ayan, nandiyan ka. Yung 2 months na binuo mo para mag-up yung mismong level ng ano mo, ng feelings mo para maka-move on ka. Pag nakipagkita ka sa kanya at naging marupok ka, balik na naman sa zero yan. And mahirap ka na namang mag-climb ng ladder. Kuha nyo ba ako? Ganun ang mangyayari sa inyo. And magiging syndrome lang yan. Magiging redundant lang yan. 2 buwan, mawawala ka na naman. Tapos 2 buwan, kukontakin ka na naman. Tapos bababa ka na naman dito. Wala, hindi ka makaka-move on pag ganun. Kaya yung tip number 2 ko sa inyo, may rason yan kung bakit nasa tip number 2 yan. Kasi, importante yan. Napaka-importante yan na huwag kang maging marupok. Okay ba yon? Ang tip number 1 natin ngayon is, magkaroon ka ng pagmamahal sa sarili mo. All in one yan eh. All in one rap yan. Sa tip number 1 ko. Mahalin mo yung sarili mo. Kasi walang ibang magmamahal niyan kung hindi ikaw. And walang importanteng pinaka-mas lahat, superlative na sinasabi ko, kundi ikaw. Yung sarili mo. Yung kapakanan mo. Yun ang dapat mong gawin. Mahalin mo yung sarili mo. And huwag kang mag-isip na hindi ka, wala kang nang makikitang iba. Napakarami. Hindi ka lang naghahanap. And dapat mong panoorin yung mga ibang tips ko para magkaroon ka ng diskarte. Para lumawak yung ano mo, lumawak yung kaalaman mo at magkaroon ka ng tunay na magmamahal sa iyo. Na yung sinasabi ko nga andawan. Yun. I feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not. Oh, wait. Siyempre, may tip number 0 tayo. And this time, sa tip number 0, let me assure you na hindi joke kasi yung mga ibang tip ko. Tip number 0 ko, pang-asar lang eh. Pero ito, totoo yung tip number 0 ka na to. Ang tip number 0 ko sa inyo, and advice ko from the bottom of my heart, huwag mo sisihin yung sarili mo. Yun ang may advice ko sa iyo. Kasi pag sinisi mo yung sarili mo, walang mangyayari sa iyo. And lahat ng mga bagay-bagay is, may reason lahat. And eventually, malalaman mo na, ay, kaya pala nangyari sa akin yun. Kasi may magandang plano pa ang Diyos para sa akin. Yun.